kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na magpapakilabot sa inyong mga damdamin? Sa bagong yugto ng buhay ni Carlo at Andrea, isang pinto sa kanilang kondo sa Bonifacio Global City ang magdadala ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang pag-ungol ng pinto na dapat sana'y simpleng iritable lang ay unti-unting magiging daan sa isang nakakatakot na obsesyon. Abangan kung paano ang isang pangkaraniwang bagay ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magtutulak kay Carlo sa gilid ng kanyang katinuan. Tara na at alamin natin kung ano ang misteryo sa likod ng pintong umaungol. Sa isang makabagong kondominium sa Bonifacio Global City, puno ng saya at pag-asa, ang magkasintahang sina Carlo at Andrea habang binubuksan nila ang pinto ng kanilang bagong tahanan. Ito na ang simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay, isang hakbang patungo sa kanilang mga pangarap. Ngunit habang inaayos ni Carlo ang kanilang mga gamit, may napansin siyang kakaiba. Isang pinto sa kanilang unit ang patuloy na umaungol tuwing bubuksan at isasara niya, para bang may kakaibang hiling o daing ang pinto na iyon. Kumuha si Carlo ng martilyo at lagari. Nagbaka sakaling maayos niya ang problema, ngunit lalo lang lumala ang unggol ng pinto. Tila isang malungkot na kaluluwa ang nagpapahayag ng kanyang sakit. Pagdating ng gabi, sinubukan ni Andrea na pag-aanin ang loob ni Carlo. "Huwag mo na yang intindihin, baka kailangan lang ng konting langis yan," sabi niya habang mahigpit siyang niyayakap. Ngunit kahit anong pilit ni Andrea, hindi maitago ni Carlo ang kanyang pag-aalala. Tila may bumubulong sa kanyang isipan na may hindi tama sa pinto na iyon. Bago sila matulog, isang sulyap pa ang ibinigay ni Carlo sa pinto, ang pinto na tila may sariling buhay. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging balisa si Carlo. Hindi na siya mapakali, madalas na napapalingon sa pinto na tila may hinihintay o inaasahan. Isang gabi, habang tahimik silang naghahapunan, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng pinto na parang may nagbubukas nito. Napatingin silang dalawa sa direksyon ng pinto, ngunit walang ibang tao sa kanilang paligid. "Siguro may hangin lang," biro ni Andrea, subukang pag-aanin ng tensyon. Ngunit sa mga mata ni Carlo, makikita mo ang takot na hindi niya kayang itago. Hindi na ito biro para sa kanya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Andrea, hindi mapakali si Carlo. Tila magnetong hinihila ang kanyang atensyon sa pinto. Palihim niya itong pinagmamasdan, umaasang makakakita siya ng sagot sa misteryo ng ungol nito. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, lalo lang siyang nalulunod sa kanyang obsession. Ano kaya ang misteryo sa likod ng pinto na ito? At paano ito makakaapekto sa buhay ng magkasintahan? Isang bagay ang sigurado, hindi ito basta-basta unggol lang ng pinto. May mas malalim pa itong dahilan, at ito ang unti-unting magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Abangan ang susunod na mangyayari sa kwentong ito, kung saan ang simpleng unggol ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kababalaghan. Sa paglipas ng oras, ang kwarto na dati kanlungan ng pag-ibig at pahinga ay unti-unting naging saksi sa isang nakakapangilabot na misteryo. Isang gabi, habang ang buong paligid ay tahimik, nagbago ang ilaw sa kwarto ni Carlo at Andrea. Ang dating maaliwalas na silid ay biglang nabalot ng malamlam na ilaw na parang may nagbabadyang masamang pangyayari. Napabalikwa si Carlo mula sa isang masamang panaginip, pawis na pawis at hinihingal. Sa kanyang pagmulat, ang pinto na dati-rati pinagmumulan ng kanyang pagkabahala ay dahan-dahang bumukas. Kasabay nito, ang kilabot na pag-ungol na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa pagitan ng dilim at liwanag, may aninong unti-unting nagpapakita. Isang nilalang na walang mukha ang lumitaw. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa kadiliman na parang dalawang baga ng apoy na handang lumamon ng sinumang makita. Nanginig sa takot si Carlo, tumakbo siya papunta sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Andrea.
Ginising niya ito. Andrea! Andrea! Gumising ka! May nakita akong kakaiba! Pero kahit anong pilit niya, tila hindi makapaniwala si Andrea. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Carlo at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Sa pag-iisa ni Carlo kinabukasan, ang paranoia ay kanyang naging kaibigan. Palakad-lakad siya sa kanilang unit, palingalinga at parang may hinahanap. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pag-aalala. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maghanda para sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman. Nagdesisyon siyang mag-setup ng mga kamera sa bawat sulok ng kanilang tahanan, lalo na sa pinto na nagdudulot ng kanyang walang tigil na bangungot. Habang inaayos ang mga kamera, kitang-kita ang pagkabalisa ni Carlo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang noo ay basang-basa sa pawis. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na hindi niya kayang itago. Ano nga ba ang maaaring mahuli ng mga kamera na ito? Ano ang maaaring maging epekto nito sa kanyang katinuan? Ang mga sandaling ito ng paghahanda ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim na kadiliman na naghihintay lamang ng tamang oras para sa kanyang pag-atake. Ano ang maaaring maging kapalaran ni Carlo at Andrea sa gitna ng mga nilalang na nagtatago sa anino ng kanilang tahanan? Ang susunod na mga pangyayari ay tiyak na magpapabilis ng tibok ng puso ng sinumang makakarinig ng kwento ng pintong umaunggol. Nanginginig ang kamay ni Carlo habang pinipindot ang play sa footage na kinuha ng mga kamera. Hindi niya mapigilang mapatitig sa screen kung saan unti-unting lumilitaw ang mga aninong nilalang. Ano to? Diyos ko, ano to? Bulong niya sa sarili habang ang takot ay unti-unting kumakapit sa kanyang dibdib. Bigla na lang may lumabas na puting nilalang na nakakadiri ang itsura. Gumagapang ito sa sahig at tila naglalaro sa paligid ng kama. Hindi totoo to, ani Carlo, na parang gusto nang tumakbo palayo kahit na nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Ang kanyang paghinga ay bumilis at ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Tumaas ang tensyon sa kwarto habang pinapanood ni Carlo ang mga nilalang sa screen na nagdudulot ng matinding pagkabalisa at takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga nilalang na tila ba may hinihingi o may babala. At sa isang iglap, kasabay ng malakas at nakakabinging sigaw, ang mga nilalang ay biglang naglaho at ang camera ay nagstatic at nawala ng signal. Anong nangyari? Bakit biglang nawala? Tanong ni Carlo sa sarili habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi na maalala ni Carlo. Nagising na lang siya na balot ng dugo, may mga bakas ng kagat sa kanyang katawan. Paano ito nangyari sa akin? Tanong niya habang tinitingnan ang kanyang mga sugat. At doon niya ulit narinig ang pag-ungol ng pinto na tila isang masamang nilalang ang nagbabadya ng kanyang presensya. Nakatayo si Carlo, hindi makagalaw sa takot at kalituhan habang ang pinto ay patuloy na umaungol. Ang bawat ungol ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim at mas nakakatakot pang mga pangyayari na maaaring maganap. Ano ang naghihintay kay Carlo at sa kanyang kasintahan sa loob ng kanilang tahanan? Ang pinto ba ay magiging daan para sa isang mas nakakakilabot na kababalaghan? Ang bawat ungol ay nag-iiwan ng tanong na nagpapakaba sa sinumang makakarinig. Mga ka-creepy, ang kwento ni Carlo at Andrea ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng naririnig natin ay baliwala lang. May mga bagay na mas nakakatakot pa sa ating imahinasyon. Salamat sa pakikinig, mga kapwa mahilig sa katatakutan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na video. Mag-ingat ka, baka ang susunod mong marinig na ungol ay hindi na galing sa pinto kundi sa likod mo na.
Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na kababalaghan.